Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang Hitman action movie na tinatawag na Hitman. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang lihim na pasilidad na itinayo para sa pagsasanay at paghahanda ng mga profesional na mamamatay tao. Ang mga batang ito ay pinili mula pa sa pagsilang, karamihan ay mga itinakwil o ulila. Sila ay sumasailalim sa matinding pagsasanay na parang sa Navy SEAL, pagsisid sa ilalim ng tubig, paggamit ng mga baril, at pagiging bihasa sa lahat ng uri ng martial arts mula sa murang edad. Bawat isa sa kanila ay may natatanging barcode sa ulo na nagsisilbing pagkakakilanlan nila. Kahit sabay silang lumaki, hindi sila magkaibigan o magkapatid, sila ay magkakalaban. Kapag may nagtangkang tumakas, agad silang pinapatay. Ang disiplina nila ay hindi matatawaran. At sa wakas, binibigyan sila ng mga sandata ng isang tunay na mamamatay tao. Biglang lumipat ang eksena sa London. Dumarating si Interpol Detective Mike Whittier sa kanyang bahay. Ngunit may naghihintay na estranghero, si Agent 47, nakatutok ang baril sa kanya. Sa tabi nito, may isa ng patay na ahente. May isang tanong si Agent 47 kay Mike, at ang sagot nito ang magpapasya kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Habang iniisip ito ni Mike, bumalik sa kanyang alaala ang nangyari 3 buwan na ang nakalipas. Nasa isang misyon noon si Agent 47 sa Africa, kung saan tila imposibleng mapasok ang target niyang kuta. Ngunit sa isang matalinong diskarte, nagawa niyang ipasok ang isang pampasabog sa tiyan ng isang lalaki upang mapatay ang kanyang pakay. Sa isang hotel, may isang babaeng lumapit at sinubukang akitin si Agent 47, ngunit hindi niya ito pinansin at agad umalis. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, may natanggap siyang mensahe mula kay Diana, ang kanyang contact sa agency. Ibinigay nito ang impormasyon tungkol sa kanyang susunod na target, ang Pangulo ng Russia, si Mikhail Belikov. Kailangan niyang tapusin ito sa publiko. Sa araw ng pagpatay, dumating ang Pangulo upang magtalumpati. Mula sa mahigit 4 na kilometro ang layo, ginamit ni 47 ang kanyang sniper rifle upang patayin ito. Ngunit habang papaalis na siya sa istasyon ng tren, may natanggap siyang tawag, may babaeng saksi, si Nika, na nakakita sa kanya habang nagpapaputok. Dahil dito, inutusan siyang tapusin din ito para walang matirang ebidensya. Nang matagpuan niya si Nika sa lansangan, napagtanto niyang hindi siya nito nakita kailanman, kaya pinili niyang hindi ito patayin. Ngunit biglang may sniper na nagtangkang patayin si 47, isang utos mula sa kanyang sariling agency, dahil hindi niya natapos ang misyon. Samantala, sa media, idineklara na hindi napatay si Belikov, kundi bahagyang nasugatan lang ito, isang paraan upang pagtakpan ang kanyang tunay na pagkamatay. Dahil dito, tinanong ni Agent 47 si Diana kung bakit kailangang ipapatay si Nika, gayong hindi naman siya tunay na saksi. Ipinakita ni Diana ang isang footage kung saan buhay pa rin si Belikov. Sinabi rin niyang hindi babayaran si 47 dahil hindi natapos ang trabaho. Labis itong ikinagulat ni 47 kaya tinanong niya kung sino ang nagutos ng pagpatay kay Belikov. Tumanggi si Diana na ibunyag ito dahil sa patakaran ng kanilang organisasyon. Samantala, natuklasan ng mga pulis ang presensya ni 47 sa hotel, kaya agad itong isinumbong kay Mike Whittier at sa kanyang kasama. Nakaharap nila si Yuri Marklov ng FSB, ngunit binalaan siya ni Mike na hindi niya alam kung sino ang kanyang kinakalaban. Hindi siya pinakinggan ni Yuri at agad na nagpadala ng puwersa upang hulihin si 47. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Diana si 47 at ibinunyag na si Belikov mismo ang nagutos na ipapatay siya. Biglang sumalakay ang mga sundalo, pero nakahanda na si 47, isang bitag ang sumabog. Nagsimula ang isang matinding labanan sa loob ng hotel, at pinatay ni 47 ang lahat ng sundalo bago siya tumakas. Samantala, dumating sina Mike at ang kanyang partner sa hotel room na ginamit ni 47. Dito, natagpuan nila ang isang kahon na puno ng mga kagamitan. Lingid sa kaalaman ng lahat, may kinuha si Mike mula sa kahon at itinago ito. Walang ibang lead, pinuntahan ni 47 si Nika sa kanyang apartment, dinukot ito, at dinala sa isang ligtas na lugar upang tanungin.
Dito niya natuklasan na may mga body double si Belikov, at posibleng ang napatay niya ay isa lang sa mga ito. Napagtanto rin niya na si Belikov mismo ang nag-utos ng pagpatay sa kanyang double, upang makuha ang simpatiya ng publiko at siguraduhing mananalo siya sa nalalapit na eleksyon. Samantala, alam na ni Mike na hindi makakatakas si Agent 47, dahil kinansela na ang lahat ng flights. Ang tanging paraan palabas ng syudad ay sa pamamagitan ng metro. Habang nagbabalak tumakas si 47 at Nika sakay ng tren, biglang sumulpot ang mga asasin ng agency upang tapusin siya. Si 47 ay matagumpay na napinsala ang asasin na unang nagtangkang patayin siya. Ngunit biglang dumating ang tatlo pang asasin upang tapusin siya. Sa isang brutal na labanan, nagawang talunin ni 47 ang lahat ng ito. Pagkatapos, binalikan niya ang unang asasin upang tapusin ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Nika. Kasabay nito, si Mike Whittier at ang kanyang kasama ay nagkaroon ng standoff kay 47, nagkakaroon ng pagkakataong mapatay siya. Pero dahil kay Nika, pinili ni 47 na patawarin sila. Ilang sandali pa, dumating si Yuri at ang kanyang grupo matapos ang insidente. Binalaan nila si Mike na huwag nang makialam sa kaso, ngunit binaliwala niya ito at nagpatuloy sa kanyang sariling investigasyon. Kinabukasan, ikinwento ni Nika kay 47 ang kanyang buhay, ang kanyang trabaho bilang isang prostitute at ang paulit-ulit niyang pagtangkang tumakas mula kay Belikov. Samantala, sa isang flashback, ipinakita na palihim na naglagay si Mike ng mikropono sa kwelyo ni Yuri upang marinig ang kanilang mga usapan. Sa ganitong paraan, natuklasan niyang direktang konektado si Belikov kay Yuri at siya mismo ang nag-utos na ipapatay sina Nika at Agent 47. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, kinuha ni 47 si Agent Smith at pinilit itong tumulong sa kanyang misyon. Si Smith, na isang CIA agent, isiniwalat kay 47 na ang mga kalaban ni Belikov ang nag-utos ng tunay na pagpatay sa kanya at pinalitan siya ng isang tapat na double. Sa puntong ito, nangako si 47 kay Smith na papatayin niya si Udrey, kapatid ni Belikov na isang armas dealer at human trafficker, kung tutulungan siya nito sa hinaharap. Pumayag si Smith sa kasunduan at ipinaalam kay Udrey na may parating na bisita, isang German merchant na nagngangalang Mr. Price. Kinabukasan sa Turkey, sinuri ni na 47 at Nika ang lugar kung saan magaganap ang meeting ni Price. Sa parehong araw, dinala ni 47 si Nika sa isang hapunan sa parehong lugar na kanilang nirentahan kaninang umaga. Sa hindi niya nalalaman, nilagyan na ni 47 nanograms pampatulog ang inumin ni Mr. Price. Habang nasa restroom ito, sumunod si 47 at agad na pinatay ang kanyang mga bodyguard. Ngunit hindi niya pinatay si Price, sa halip, iniwan niya itong tulog. Pagka-uwi, sinubukan ni Nika akitin si 47 at hinikayat siyang habaran siya. Ngunit sa halip na patulan ito, tinurukan niya si Nika ng pampatulog at agad na umalis. Kasunod nito, nagpakilala siya kay Udrey bilang Mr. Price. Agad namang napansin ni Udrey na hindi siya ang tunay na Price, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pag-uusap tungkol sa mga armas. Sa gitna ng kanilang negosasyon, nagalit si Udrey at bigla siyang pinaputukan, ngunit hindi siya nataman. Sa isang madugong sagupaan, agad na gumanti si 47 at pinatay ang lahat ng tauhan ni Udrey, kasama na mismo si Udrey. Samantala, sinuri ni Mike ang kahon na kanilang natagpuan sa hotel room ni 47. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang susi at itinago ito, naniniwala siyang maaaring may mahalagang koneksyon ito sa kaso. Matapos ang mga pangyayaring ito, tinulungan ni 47 si Nika upang makatakas sa Russia. Bago siya umalis, sinabi niyang kailangan niyang tapusin si Belikov, dahil hanggat buhay ito, patuloy siyang hahabulin ng iba pang mga asasin. Nagtanong si Nika kung ano ang pangalan niya, ngunit sa halip na sagutin ito, sinabi niya, ang lugar kung saan ako lumaki. Dahil sa kanilang mundo, hindi sila binibigyan ng pangalan, sa halip, tinatawag lang sila sa kanilang numero. Siya ay si 47. Samantala, natuklasan ni Mike ang pagkamatay ng kapatid ni Belikov at napagtanto niyang ito ay isang plano ni 47 upang ilantad ang peke at tunay na Belikov na nasa pakikipagsabuatan kay Yuri. Dahil dito, dumiretso si Mike sa simbahan kung saan gaganapin ang libing ni Udrey.
Sa kabilang banda, pinasok ni 47 ang opisina ni Yuri, inatake ito, at kinidnap. Pagmulat ni Yuri, natagpuan niya ang sarili niyang nakatali sa loob ng isang bathtub. Sinabi sa kanya ni 47 na sa eksaktong oras na 2:30, magbubukas ang radyo sa kanyang kamay. Ipinag-utos din ni 47 na ipapaligiran ng sariling FSB agents ni Yuri si Belikov at patayin ito habang nagbibigay ng eulogy para kay Udrey. Kung hindi niya susundin ang utos, isang 3,000 ampere na kuryente mula sa generator ang magpapasunog sa kanyang katawan. Sinabi ni Yuri na wala siyang magagawa dahil isa lang siyang middleman, ngunit hindi siya pinansin ni 47 at agad na umalis. Habang nasa simbahan, nakasalubong ni Mike ang isang general na nagsabing may daan-daang special forces na naruroon para tiyaking ligtas ang lugar. Dumating ang duplicate ni Belikov at nagsimulang magtalumpati. Habang naghihintay si Yuri sa pagbukas ng radyo, sinimulan ni Belikov ang kanyang eulogy. Sa tamang oras, bumukas ang radyo at inutusan ni Yuri ang kanyang mga tauhan na barilin si Belikov. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi tumagos ang bala dahil sa bulletproof glass, at agad siyang dinala sa ligtas na lugar ng kanyang mga bodyguard. Lingid sa kaalaman ng lahat, si 47 ay nagbalat kayo bilang isa sa mga sundalo. Habang nagkakagulo, pinatay niya ang lahat ng bodyguard ni Belikov at dinala ito sa silid ng arsobispo sa loob ng simbahan. Sa labas, pinalibutan ng hukbo ang buong simbahan. Sinabi ng isang opisyal kay Mike na nagkamali si 47 at wala na itong ligtas na daan palabas. Dito na napagtanto ni Mike kung bakit ginawa ni 47 ang lahat ng ito. Naaalala niya ang susi na kanyang kinuha mula sa kahon ng mga gamit ni 47. Napansin niya rin na ang simbahan ay may parehong uri ng kandado na bumagay sa susi. Nagtanong siya sa isang pari tungkol dito at nagsimulang magsiyasat. Samantala, sa loob ng silid, nalaman ni 47 na si Belikov ay isa lamang maliit na pyesa sa mas malaking plano na pinapatakbo ng isang mas mataas na puwersa. Sinubukan ni Belikov kumbansihin si 47 na bigyan siya ng ligtas na daan kapalit ng kanyang buhay, ngunit walang pag-aalinlangan, agad niya itong pinatay. Matapos ang pagpatay kay Belikov, isang Apache helicopter gunship ang dumating at pinaulanan ng bala ang silid kung saan huling nakita si 47. Ngunit sa kabila nito, nagawa niyang makatakas. Sa huli, sumuko siya sa Interpol at hinayaan si Mike Whittier na arestuhin siya. Habang lula ng isang Mercedes-Benz G500 at papunta na sa kulungan, nagsimulang mag-isip si Mike kung bakit parang napakadali para kay 47 na sumuko. Sa eksaktong sandali, biglang lumitaw si Agent Smith, dala ang isang convoy ng itim na Audi Q7S, at hinarang ang sasakyan ng Interpol. Lumapit siya at nagtanong, nasaan ang kargamento ninyo? Sa maliit na kaguluhang ito, nakatakas si 47, at humingi ng paumanhin si Agent Smith sa ngalan ng gobyerno ng Estados Unidos. Makikita natin dito na ginampanan na ni Agent Smith ang kanyang papel para hindi siya ma-blackmail ni 47. Dito na bumalik ang eksena sa simula ng pelikula, sa bahay ni Whittier, kung saan magkausap sina Agent Whittier at Agent 47. Sa tanong ni 47, sinabi ni Mike na gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang pamilya kung sakaling nasa panganib sila. Matapos ang kanilang pag-uusap, ipinakita ni Agent 47 ang bangkay ng isang ahente at hiniling kay Mike na itigil na ang kanyang pagsubaybay sa kanya. Sa huli, pumayag si Whittier at itinuring na si 47 na ang patay na ahente sa kanyang bahay. Samantala, lumipat ang eksena kay Nika, na nakatanggap ng isang sobra mula sa hindi kilalang nagpadala. Nasa loob nito ang ilang dokumento at isang liham na nagsasabing pagmamay-ari na niya ang isang vineyard. Habang nangyayari ito, pinagmamasdan siya ni Agent 47 mula sa malayo gamit ang kanyang sniper rifle. Pagkatapos, itinuro niya ang bangkay ng isa pang hitman na nasa tabi niya at sinabing, "Sinabi ko sa'yo na layuan mo siya. Dapat nakinig ka." Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.